Grabe talaga yung ulan kanina. Halos kala mo talaga bagyo. Ayan, marami pong naputol na kahoy. Rainy morning, everyone. Ngayong araw po, maaga akong nagising dahil ngayon yung first day of school ng aking anak. Pagka umaga, hindi po talaga ako ang nagluluto, kundi si Sofia. Kasi siya po yung naka-schedule para magluto pagka morning. Binibigyan ko po talaga sila ng mga nakatalagang gawain para naman matuto sila. Tsaka yung mga basic lang naman yun ng gawaing bahay. Mas mabuti na yung marami silang alam, di ba? Tsaka ako din naman yung sa depende pag hindi niya alam yung pagluluto. Ako naman yung nagluluto, tapos naglalaba. Halos lahat-lahat na lang din naman. Pero pagka talagang tinatamad ako, inuutos ko na lang. Yes po, inuutusan ko po talaga kasi pagka hindi ko inuutusan minsan kasi hindi naman ginagawa kung hindi mo pa pagalitan, kung hindi mo pa sigawan, minsan talaga hindi gumagalaw. Ganun po talaga, dapat kailangan maging tigre ka muna bago ka sundin. Pero ang kinaganda lang naman kasi pag naka-schedule na talaga yun sa kanila, hindi na nila yun kakalimutan. Katulad ng every morning na siya yung magluluto, talagang gigising siya ng 4 a.m. Siya na yung magluluto, siya na yung magsasaing. Kasi siya yung nakatoka sa pagluluto every morning. Tapos ako naman, ang gagawin ko, aayusin ko lahat. Yung mga kalat, maglalaba, kung ano pa yung paglilinis na gagawin ko. Pero pinagsabihan ko siya na pagkakaya pa ng oras, maghugas na siya, ayusin niya ang lababo. Kasi ayaw ko po talaga na makalat ang lababo. At saka yung CR. Yan po yung pinaka-importante sa akin. Hindi ko alam. Basta yun na yung gusto kong malinis tingnan. Tapos pagka okay na yung ginigising ko na yung mga bata. Tapos inaayos ko na yung mga uniform nila habang naliligo sila. Tapos aayusin na din yung mga baon nila. Yun lang naman yung mga daily routine na ginagawa ko para sa mga estudyante. Tapos repeat, ganun lang, paulit-ulit lang naman. Kaya pag minsan, ganun ang makikita nyo minsan sa content ko kasi ilang days ako mag-i-stay muna dito. Kasi nga po, naghihintay naman ako ng next na delivery. Medyo malayo-layo yun, pero carry lang. Kaya habang hindi pa busy, ayan, focus muna ako sa kanila, sa pag-aayos sa kanila. Kasi talagang gusto ko, talagang malinis sila pagka pupunta ng school, mabango. Tsaka pag uwi talaga nila, gusto ko mabango pa din, kaya marami ang baon sa bag. Tsaka may, may kit. Ano ba yan tawag nun? Kalimutan ko na naman. Ayun, hygiene kit po pala. Kasi, alam nyo na, yung mga bata, pagka nasa school, takbo dito, takbo doon, o pinagpapawisan, kailangan talaga may hygiene kit. Tapos, importante dun, may towel, may mga extra t-shirt, kasi talagang hindi maiiwasan na maglalaro talaga yun sa school. Huwag nyo na po akong pansinin dyan, kasi talagang ganyan ako pag nasa bahay. Malalaki yung t-shirt, malalaki yung short, ganyan po talaga ako pag nasa bahay. Yung parang losyang ba? Ay! Saka na ako mag-aayos pagka may pera na para sa sarili ko. Kasi ngayon, yung nakikita nyo na nag-aayos ako ng kilikili, kung ano-ano. Yung mga, lang yun, yung time na walang tuition yun. Ngayon na may tuition na, balik tayo sa dati. 'Di ba? Kasi napakamahal ng tuition ngayon. So, wala tayong pampaganda ngayon. Kaya, focus muna tayo sa bata sa tuition kasi iba talaga yung gastos pa nagpapaaral ka. Bawal daw yun computein kasi dapat lang, yung huwag mo iisipin yung mga binibigay mo para sa anak mo, di ba? Ultimo nga yung mga gatas, bawal mo yung computing, hindi kasi pagkain daw yun, bawal. Kaya, yun lang yung sabi ng mga matatanda. At yun na nga po, napakain ko na siya lahat-lahat, naayusan ko na siya ngayon, magtututbrush na siya kasi aalis na po kami. At pagkahatid ko po sa kanya, pumunta po ako ng Lupi para sunduin si mama dahil nga po may pupuntahan na naman kami ng importante. Tapos, yun lang. Tapos, ahatid ko lang siya. Tapos, pagdating ko doon, nakita ko si Papa. Ayan. Ang tawag dyan, binlod. Hindi ko alam kung anong tawag dyan sa ano. Basta yan na yan. Nililinisan nila yan. Tapos, ibebenta. O, diba? Napakasipa. Basta natatandaan ko nung bata pa ako, nung malakas pa talaga si Papa. Talagang, ginagawa niya na yan tuwing siguro 8 hanggang mag-12. Pagka hindi niya nauubos, hindi niya talaga titigilan na hindi malinisan lahat. Kasi malaking pera daw po yun. 8 p.m. tsaka 12 p.m. Minsan nga po natatapos na yun, umaga na eh. Pagkaalis ko talagang umuulan na po. Hindi ko alam kung bakit ang dami-daming mga nahuhulog na kahoy. Hindi ko alam kung sobrang lakas ba nung nung hangin. Kasi nga po habagat. Siguro talaga pagkahabagat, ganun talaga maraming napuputol na kahoy.
Dito po kasi sa bayan hindi ramdam yung hangin. Pero pagka nasa upland na po kayo, dun yung mararamdaman yung lakas ng habagat na tinatawag. Kasi nga po, sa dami ng kahoy, tapos hindi ko din alam kung bakit ganun, pero hindi kasi ako expert mag-explain sa mga ganun-ganun. Basta yun yung kanina. Kaya hindi ko po siya masyadong naramdaman kanina. Pero pagdating ko doon sa upland talaga, doon sa amin, talagang ang lakas ng hangin. Tapos pagbalik ko, pabalik na kami ng Lupi, ayun, marami na akong nakitang mga putol na kahoy. Nahatid ko na si mama kaya pabalik na po ako sa bayan. Nalobat na din yung phone ko kaya hindi ko na nakunan lahat. Kaya hanggang dito na lang. Bye!